Sa Bible po, meron pong isang story doon na kung saan habang si Jesus daw po ay nagtuturo sa mga tao. By the way, makikita po natin ang story ito in John chapter 8, beginning verse 1 to verse 11. Yan. So, maybe marami sa inyo familiar na with this story. Ito po yung kwento na kung saan meron pong isang babae na nahuli sa akto ng pangangalun niya ang dinala po sa harapan ni Jesus. Ito po yung storya. Habang si Jesus daw po ay nagtuturo sa mga tao, may mga nag-aatuturo po ng batas o the so-called Pharisees, yung mga expert of the law, na dumating bigla kasama po ang babaeng sabi nila'y nahuli sa akto ng pangangalun niya. Ang makikita niyo po dyan sa John chapter 8 verses 1 to 11, kung sa The Message version po, makikita niyo po doon ang sabi ay, Teacher, wala po riyan. Sabi po nung mga Pharisees, Teacher, this woman is caught red-handed of adultery. Yan. Ang term na ginamit nila ay caught red-handed. Sabihin nga nating lahat, caught red-handed. Ano yun ibig sabihin nun, Pastor? Na huling pula ang kamay? Ito po kasi ay isang old English expression na ang ibig sabihin ay caught in the act. Huli sa akto. Kasi ang history naman po nito, para lang po alam din natin, caught red-handed kasi ito po yung term na ginagamit ng mga sundalo daw nung unang panahon o ng mga pulis kapag nakita nila yung murderer ay may mga blood stain pa sa kamay. So they are caught in the act of doing something wrong or bad. Kaya naging, kumbaga ay salitain na nila yon, expression, na kapag caught in the act, huli sa akto ng paggawa ng mali, they call it caught red-handed. Ayan. So sabi po ng mga Pariseyo kay Jesus, ang babaeng ito ay caught red-handed. Huling-huli sa akto. Kasama si Tulpo. Huling-huli sa akto, di ba? Yung tipong hero na sana kaya lang may CCTV. Di ba? Huling-huli, hindi makakatanggi. Sabi po sa batas ni Moses, sabi ng mga Pariseyo kay Jesus, sabi po sa batas ni Moses, pag daw po ganito, dinadala daw po dapat itong ganito sa plaza at pinagbababato hanggang mamatay. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, pag nahuli pala daw sa akto ng adultery, ay dinadala sa plaza, pinagbababato hanggang mamatay. Yun ay ayon or according sa law of Moses. Tindi. Ang akin lang pinagtatakahan dito, kung caught in the act of adultery yung babae, dapat merong kasama yung lalaki. Ay, nasan yung lalaki? Ba't babae lang ang dinala down? Kasi nga po ito'y planted. Sabihin mo nga, planted. Ito po ay talagang trap. Ito po ay talagang pinagplanuhang maigi nitong mga galit kay Jesus kasi gusto nilang cornerin si Jesus. Tuloy natin ang story. Sabi ng mga Pariseyo, Guro or Jesus, ngayon, ang sabi sa batas ni Moses, ang kagaya ng babaeng ito'y dapat pinagbababato hanggang mamatay. Anong masasabi mo? At sabi po sa story, sabi po sa Bible, si Jesus daw po ay hindi nagsasalita. Si Jesus daw po ay yumukod. Pero para mas accurate, lalo na kung Batanggenyo ka, mas maintindihan mo, si Jesus daw po ay umungkot. Alam niyo yung umungkot? At nagsimulang magsulat sa buhangin. Maraming nagsasabing, o palaisipan kung ano yung sinulat ni Jesus. Wala naman nakasulat sa Bible, so huwag na natin pag-usapan. At nag-insist daw po yung mga Pariseyo at kinukulit si Jesus. Jesus, anong masasabi mo? Anong gagawin natin sa babaeng yan? Alam ni Jesus na yun ay trap. Bakit trap? Kasi pag sinabi po ni Jesus na wag parusahan yung babae,
siya ay kumukontra sa mga aral ni Moses. Walang makikinig sa kanyang mga Jew, walang makikinig sa kanyang mga Israelites. Pag sinabi naman ni Jesus na sige, pagbabatuhin nyo na ang babaeng yan hanggang mamatay, siya naman ngayon ay, ang makakalaban niya o makakakontra niya, ay ang Roman Empire. Bakit? We all know that that time, ang Israel po ay sinakop ng Romano. At dahil sila po ang in charge, sa mga ganyong pagkakataon, ang Roman Empire po ang magdi-decide, lalo na yung pagbitay. Kaya po, mga Romano ang bumitay kay Jesus if you know the story. Mga Romano po ang nagpapako kay Jesus sa cross, hindi ang mga Pharisees. Okay. Ano ang gagawin ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Ang sabi po sa Bible, nung patuloy pa rin kinukulit ng mga Pariseyo si Jesus, kung ano ang masasabi ni Jesus, nagsalita si Jesus at sinabi, maunang bumato ang walang kasalanan. O sige, lahat ng hindi nagkasala, maunang bumato o bumato na. At ang sabi po sa Bible, pagkarinig daw po ng mga tao nung sinabing iyon ni Jesus, ay isa-isa raw pong nag-alisan ang mga taong gustong bumato doon sa babae. Mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. At hanggang ang naiwan na lamang po sa lugar na iyon ay si Jesus at yung babae. Right after that, tinanong daw po ni Jesus yung babae, ang sabi, babae, may umuusig pa ba sa iyo? Sabi ng babae, wala na po. Ano ang sinabi ni Jesus? Ako man din ay hindi ka inuusig. Ako man din ay hindi ka hinuhusgahan. Humayo ka at huwag nang muling magkasala. Si Lord po mapagpala sa kanyang salita. Pwede bang palakpakan natin si Jesus? Yung babae caught red-handed, caught in the act, huling-huli sa akto, kitang-kita, may ginagawang mali, namumuhay ng may mali. Kaya ang tanong, ngayon pong umaga, when we caught someone red-handed, when we caught someone doing something wrong, when we see a person living a sinful life, ano ang gagawin natin? What are we going to do if you encounter isang tao caught red-handed? Ano ang gagawin natin bilang mga Kristiyano if we will encounter, may makasama tayong taong very obvious, living a way of life na hindi approved kay Lord? As a Christian, what are we going to do? As a Christian, anong gagawin mo? Well, para hindi ka mahirapang mag-isip, this is what we're going to do. We will do what our Lord Jesus did. And from that story, kukuha po tayo ng mga aral. Ano ba ang ginawa ni Jesus? Nung na-encounter niya yung babaeng very obvious na mumuhay sa kasalanan, what Jesus did? At sa araw pong ito, yun din ang sa biyaya ng Diyos ay pag-uusapan natin, nawa, ayun din ang gawin natin. So hindi ko na po pakakatagalan pa. Ang title po ng isi-share ko sa inyo ngayong umaga ay Caught Red-Handed. Let's pray. Father, maraming salamat po sa biyaya na makapag-Sunday service. Biyaya niyo po ang lahat ng ito. Forgive us, O Lord, for all our sins. Forgive us, O God, and cleanse us with your most precious blood, Lord Jesus. Thank you, Lord, for the grace of forgiveness. We receive it in Jesus' name. Thank you, Lord Jesus, for you are our righteousness sa harapan ni Abba Father. Thank you, Lord, because you said in your word that if we confess our sin, kayo po ay napakabuting Diyos na magpapatawad sa amin. Salamat po sa biyaya ng kapatawaran. Today, Lord, we pray, ang pagsama niyo po ang aming maranasan. Turuan niyo po kami. Bless the lips of your servant as I preach your word. And bless the ears and the hearts ng mga makikinig. And we pray, Lord, turuan niyo po kami. Turuan niyo po kami. We dedicate to you this day. We dedicate to you this service. Be blessed, O God. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Everybody say, Amen. Palakpakan ulit natin si Lord. Praise God. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner, excited na ako.
sa gagawin ni Lord today. Pwede ko ba makita mga kamay ng excited? Iyon! Excited nga. Si Jesus, na-encounter niya yung babae that very obvious, namumuhay ng maling paraan, namumuhay ng may kasalanan, namumuhay ng kung ano man ang inyong term na naiisip, basta mali. Ano? And we as Christians, imposibleng wala kang kakilala, nakakasama or na-encounter na ganyan. And upon seeing them, upon knowing what they're doing sa kanilang mga buhay, ano ang unang-una nating reaction? Anong unang-una nating gagawin? Are we like the Pharisees, nahuhusgahan agad yung tao? Etong si Kuan, ayoko na magbanggit ang pangalan, napapahamak eh. Itong si lalaking ito, laging late ito, sa trabaho o sa church. Ay, anong gagawin dito? Pag late dapat binabato sa sa bulwagan, hanggang manakit ang tuhod. Ganun ba? Huhusgahan mo ba? Titingnan mo ba siya ng mas mababa kaysa sa iyo because he or she is doing something wrong at ikaw hindi mo ginagawa yon? Ano ang ginawa ni Jesus? Ano ang ginawa ni Jesus? Alam niyo po, ito ang napakagandang guide sa ating mga Christians. How to live a Christian way of life. Live your life like what Jesus lived His life. Diba? Gayahin natin si Jesus. Tama na yung paggaya sa mga kung sino-sino at sa mga pananaw ng mga tao. Ang i-apply natin sa buhay natin ay kung ano yung katanggap-tanggap sa Diyos at ang katanggap-tanggap ay kung ano yung ginawa ni Jesus. Okay. Number 1, anong ginawa ni Jesus nung naka-encounter siya ng isang babaeng makasalanan? Anong ginawa ni Jesus? Number 1, Jesus bent down. Yumuko, umupo. Sabi ko nga sa inyo, umungkot. Ba, ayos pag mayroon palang taong may kasalanan, uungkot ka. Hindi, basahin nyo muna. John chapter 8, verse 6b. Ito po ay the Message version. Sabi po riyan, Jesus bent down and wrote with his finger in the dirt. Sa Tagalog po, Juan chapter 8, verse 6b, ngunit yumuko lamang si Jesus at sumulat sa lupa sa pamamagitan ng daliri. Anong yung lesson natin dyan? Ano ang makukuha nating lesson dyan? Pag ba meron akong nakitang nakasamang gumagawa ng mali, ng kasalanan, ay ako'y uungkot din? Tatambay? Uungkot din kasama nila? No. Ito po ang ibig sabihin niyan. Jesus took time to think about it. Everybody say, Jesus took time to think about it. Pinag-isipan ng Panginoong Jesus. Kung tutusin, hindi na kailangan pang pag-isipan ni Jesus yon. Sino nag-agree? Kasi alam niya ang lahat. Actually, bago pa dumating yung scenario na yon, alam na ni Jesus ang lahat. So hindi na niya kailangan pag-isipan pa yon. Pero bakit ang dating dito ay pinag-isipan ni Jesus? Bakit hinayaan na maisulat sa Bible na ang first ever response ni Jesus sa tanong ng mga tao about this sinful woman ay ang umungkot siya. Ang siya'y umupo, walang ginawa, nag-pause. Bakit? Naniniwala po ako na lahat ng kilos at salita ni Lord ay may purpose. Who says amen for that? Amen. Alam nyo ba, bago ako magpatuloy, alam nyo bang itong story ito, this specific story in the Bible about this adulterous woman, ay very controversial na story in the Bible. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, huy, kontrobersiya daw yan. Sa kabila naman, sabihin mo, uy, may latest. Yes, this is a very controversial story in the Bible. Alam niyo kung bakit? May mga version po in the Bible na walang nakalagay na ganitong note. Pero may mga version po ng Bible na may ganitong note na nakalagay after ma-mention yung story in John chapter 8 verses 1 to 11. Ano yung note na nakalagay? Yan. Note. John chapter 7 verse 53 to
chapter 8, verse 11, the portion in the brackets, may mga brackets siya doon sa other version ng Bible, is not found in the earliest handwritten copies. Ano ibig sabihin? Na doon sa mga mas nauna pang kopya ng Gospel of John, walang nakasulat na ganyang story. Tapos yung mga sumunod, meron na. So may mga nagsasabing, yay idinagdag na lamang. Meron din naman mga nagsasabing, yan ay original na naririyan. At meron din naman nagsasabing, whatsoever, ano man ang katotohanan dyan, hinayaan ng Lord na yan nakasulat diyan for a purpose. Hindi ako para makisawsaw sa pagtatalo kung yan ba talaga ay nakalagay dyan or idinagdag lang. Dahil hindi naman yan ang ipinagagawa ni Lord sa atin. Tama? Uubusin mo ang panahon mo sa pagre-research kung ito ba talaga ay part ng Gospel of John o hindi. Samantalang ang dami-dami pang di nakakakilala kay Lord na kailangang masave. So why spend time being a Bible scholar tapos ni isa wala ka namang nailapit kay Lord? Come on. Hindi na tayong papakaubos niya, kaya hindi ako mahilig sa mga... Anyway, hindi yan ang topic. Ayoko nang makapagbanggit pa ng kung ano-ano eh. Gusto ko lang malaman ninyo, very controversial. Ano? Kala ninyo ha? Sa showbiz lang may mga controversies? Sa Bible meron din. Pero ang tanong, bakit hinayaan ng Diyos na mapalagay pa rin ang story na yan? Kasi alam naman nating lahat, tao ang nagpaplano, Diyos ang nagpapatupad. Miski pa planuhin ng taong gumawa ng mali, kung hindi naman yan pangyayarihin ni Lord, hindi yan mangyayari. Okay. Kasi may purpose siya sa lahat ng pinahihintulutan niyang mangyari. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, may purpose ang lahat. Yung ikaw ay inalaw ni Lord, biniyayaan ni Lord na maka-attend today, most especially for our first timers or for our new friends, may purpose si Lord. Hindi aksidente na hinayaan ka ni Lord maka-attend today. Hindi aksidente na hinayaan ka ni Lord na maka-attend ng youth gig. Hindi yan aksidente. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Hindi yan aksidente. Di ba? Huwag mo nang pakatitigan. Mukha lang aksidente yan katabi mo, pero hindi. Okay? Sinadya yan ni Lord. Okay? Hinayaan ni Lord na ganun talaga ang itsura niya for a purpose. Sabihin nga natin, bago tayo magpatuloy, pwede ba sabihin natin, ako ay pabuti ng pabuti. Paayos ng paayos. Kung ikaw ay babae, sabihin mo, paganda ka ng paganda. Kung ikaw naman ay lalaki, sabihin mo, papogi ng papogi. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kay Lord, walang pangit. Sino nag-agree doon? Kay Lord, walang pangit. Sabi mo sa katabi mo, partner. Kay Lord yun. Okay. Ay sa church din naman walang pangit. Kahirap manabi ng pangit sa kapwa. Una, dapat perfect ka. Tingnan mga katabi mo kung perfect yan. Sabi nung kilala ko doon sa may bandang likod, you are perfect in every ways. Yeah! Yung isang new friend ay Mary Rose. Yun daw naman katabi ay Marry Me. Oo, talaga namang. Baka yan ang mga matutunan ninyo, ha? Ay, tunay naman kayo. Ay, panay ang ngiti ni Raven. Paborito ko yan si Raven ngayon. Yan ni laging may mga invite. Praise God sa buhay niya si Raven. Laging may mga kasama yan. Okay. Lahat may purpose. So, balikan natin yung story. Inirecord Hinayaan ni Lord mapasulat, may purpose. Bakit kahit anong kulit ng mga Pariseyon tinatanong si Jesus, anong masasabi mo, Jesus? Itong babae nahuli sa akto ng pangangalo niya, ito ay caught red-handed. Ano masasabi mo? Sabi ng batas ni Moses, dapat niya binabato hanggang mamatay. Ano masasabi mo? Why Jesus is silent? Bakit tahimik si Jesus?
Nag-iisip pa ba siya ng isasagot? Actually, alam naman na niya ang isasagot. Alam na nga niya mangyayari yun eh. Alam na nga niya ang lahat eh. Alam na nga rin niya ang future eh. Bakit? Diyos siya. Noon pa, alam na niya na mangyayari yon. Pero bakit di agad siya nagsasalita? Pero bakit di agad siya sumagot? Naniniwala po ako that Jesus was setting up an example sa ating lahat ngayon. Ano example? Na whenever may nakita tayong sa tingin natin ay mali, ay mag-isip muna bago magsalita. Hello? Ito ang problema ng marami. Pag nakakita ng something na against the norm, pag nakakita ng something na sinasabit, dinidikta ng utak, mali yan, nagre-react agad tayo. Hello? Ang dami agad nasasabi. Tingnan mo yung taong yan. Walang galang at walang respeto sa katawan. Dami-dami ng tataw. Napaka-duming tingnan yan. Gay kalugod-lugod sa Panginoon. Dami nasabi. Perfect ka. Ganda mo, girl. Dami agad nasabi. Naalala ko tuloy yung kwento. Meron pong isang Christian na nakaupo sa park. At habang nakaupo siya sa may parke, may tumabi sa kanya. Tad-tad ng tataw. Ang laki ng speaker sa tainga. Anong headset? Speaker! Siyempre headset. Ang lakas ng tunog. Ang tunog ay tapos ang buhok, parang baby shark. Papagaan. Umupo sa tabi ng Christian na nagbabasa ng kanyang Bible. At naggagaganyan na. At kinausap ng Lord yung Christian. Nasa si Christian? Nakita ko si Christian eh. Nandiyan si Christian? Ayun, si Christian. Sabi ni Lord dun sa Christian, hindi kay Christian, hindi si Christian. Sharean mo. Sharean mo naman yung katabi mo. Naaalala mo ba yung mga topic sa church ng mga nakaraang linggo? Hindi niya nauunawaan na ang pagpunta sa heaven ay by grace. Baka yan ipaggawa pa rin ng mabuti. Sharean mo. Talagang nagayon ay ayaw. Yan ipupunta sa hell pag hindi niya nakilala si Jesus. Naaalala mo yung topic nung isang linggo, yung about hell. Hindi ka naaawa di yan. Iling yung Christian. Ayaw. Tapos, parang medyo nakukonsensya na. Tiningnan yung katabi. Pagtingin ni gagang sabi, paano ko share-sharean yun? Tiningnan ang mga brasaw. Hindi full sleeve ang tataw. Ay talagang lampas hanggang kilikilay. Sabi, yung ganun ang suot na damit yung walang sleeve. Tapos wak-wak hanggang dinay. Sabi, tapos tinignan ng buhok. Nakagaya ng buhok. Kulay green. Talagang baby shark na baby shark eh. Sabi nung Christian, kalakas pa ng tugtugan. Ano gayong worldly, ang pinakikinggan? Arumaldo, mahal. Kalapastanganan sa Diyos. Ayaw sharean. Maya-maya pa'y kinuha nung katabi niyang hindi maistindihan ng itsura ang bag niya, ang kanyang yung bag na dala. At may dinudukot. Kinakabahan na yung Christian. Baka ako'y hold upin na nito. Hindi na nga sineran, pinagbintangan pa. Hold upin nito. At nung binunot na, kabang kabay, iniabot pa sa kanya. Iniabot. Sabi nung inalis yung headset, sabi nung tirek ang buhok, bro, baka wala kang gagawin sa Sunday. Ari pala yung sa church service namin.
Nakalagay diyan yung address, saka yung contact number. Contact number ko yan, bro. Huwag kang mahihiya sa akin. Welcome lahat doon. Walang nang judge doon sa iyo. Tanggap lahat doon dahil mahal lahat ni Jesus. Attend ka ha. Nakita ko, nagbabasa ka ng Bible, maganda yan. Attend ka ha. Iintayin kita sa Sunday ha. Uy, meron pang nakaupo doon. Bro ha, kita-kits tayo ha, text-text tayo. God bless. See you ha, see you. Umalis na. At nanlamig yung Christian at ang sabay. Naunahan pa akong mag-share. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Yang mata mo. Oh, tama na. Alam nyo na. Come on! Ang bilis-bilis. Nakita lang ganito, ganyan. Ang dami na agad naisip, ang dami na agad nasabi. Hindi man nasabi sa bibig, nasabi naman sa isip, sa puso. Tapos ano na agad siya? Naku, mahirap yan. Hindi yan kikitatanggap kay Jesus. Ako, baka pumunta na ng hell yan. Hinusgahan mo na! Ikaw ang pala desisyon. Kawawa naman. Tapos yung pala, mas on fire pa sa'yo. Okay. Naniniwala akong Jesus was setting up an example sa ating lahat ngayon. Na whenever may nakita tayong sa tingin natin ay mali, namumuhay ng may mali, ay mag-isip muna bago tayo magsalita. Madalas mas guilty pa tayo dyan sa mabilis na paghusga at pag-iisip agad ng kung ano-ano kaysa sa nakagawa ng kasalanan. Kasi minsan nga, baka naman wala talaga nagagawang kasalanan, tingin lang natin. Ang bilis-bilis magsalita. Think. Learn to tame your tongue. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, paamuhin mo nga yung dila mo. Ang bilis-bilis magsalita, ang dami agad na sabi. Diba? Sabi po ni James, bakla yun, James chapter 1 verse 26, kung inaakala ninuman na siya'y relihiyoso, ganda na rin verse na rin, basahin ninyo, i-maintain ninyo, i-post ninyo. Ulit, kung inaakala ninuman na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili, walang kabuluhan ng kanyang pagiging relihiyoso. Real talk. Alam niyo kung bakit medyo paborito ko rin magbasa sa Book of James? Real talk. Leader yan si James, leader ng church. Grabe, no? Wala daw saysay ang pagiging religious mo, ang pagpunta-punta mo sa church, pa-devotion ka pa, pa-share-share ka pa ng Sunday service online. Tapos ang dami naman agad nasasabi. Know the whole story first. Alamin mo muna ang buong kwento. Baka naman kasi nagko-conclude ka na kagad. Di mo pa naman alam talaga ang storya. Alamin mo muna lahat. Pastor, hindi ko po kayang alamin ang lahat. Kung di mo kayang alamin ang lahat, huwag kang manghusga. Si Jesus na nahimik muna. Tayo, ang dami agad nasasabi. Teka muna, anong meron? Parang mali. Christians supposed to be living like Jesus. Okay. May kwento po ako sa inyo. Yeah. Meron akong kwento, meron ako. Yeah. Break it down. Meron pong isang palaka. Ganda naman. Kwento palaka. Yes. Meron pong isang palaka na masyadong pa-star sa pagtalon. Ay, sorry ha, nahusgahan ko yung palaka. Masyado siyang pa-star sa pagtalon. At sa sobrang taas ng talon niya, ay nag-shoot po siya sa isang balon. And then again, isa na naman palaka ang pa-star, ang taas na naman ng talon, nag-shoot na naman sa balon. And they live happily ever after. Ngayon, nung naroon na po sila sa balon, di sila doon na isang lalaki at isang babaeng palaka Wow naman, destiny. Sabi mo daw sa katabi mo, lalo na kung mukhang single yan, partner. Buti pa yung palaka. May kasama na. Ikaw. Bye.
Aray ko. Anyway, doon na sila nabuhay. Hindi sila makalabas eh. Wala mang magre-rescue sa kanila. Doon na sila nabuhay. Bumuo ng pamilya. Nice. Hindi po sila nagutom. Madami doong lamok. At ito na po. Nagsilakihan po ang kanilang mga ulo-ulo, ang mga anak. At sila po ay isang malaking pamilya na doon. Malaki talaga. Sobrang dami ng anak. At nagtanong ang mga anak sa isang kapatid nila. Sabi nung isa, Kuya! Ang langit pala'y bilog. Bakit? Kasi yun lang nakikita eh. Nasa loob silang balon na bilog. Sabi nung kapatid, Oo nga kuya! Ay talagang ano ay, bilog nga, wala naman eh. Kahit saan ko tingnan ay, bilog talaga langit. Sabi naman ng isang kapatid, yun lang napansin nyo, ito napansin ko. May mga stars, yun daw stars eh, sabi ng mame, hindi yan alitap-tap. Sabi ko, kakainin ko eh, kaya star daw yan. Eh kakaunti. Sabi ng mame, madami daw yung stars na yan. Ako hindi naniniwala. Ay, kita mo naman ilan. Minsan ngayon wala pa. Natatawa yung mag-asawang palaka dahil hindi naman nakita ng mga anak nila kung ano nasa labas talaga. Pero yung mga batang palaka concluded na ang langit ay bilog at ang stars ay kakaunti. Bakit? Sabihin ninyo sa katabi ninyo, bakit? Simple lang. Hindi ko na pinasasabi yung simple lang. Ang dami na agad nasabi ng mga palaka, di pa naman nila nakikita ang buong kalangitan. Alam niyo, ang daming palaka ngayon dito sa church. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, kokak. Ang dami na agad nasabi, hindi pa naman alam ang buong story. Alamin mo muna. Pastor, hindi ba naman nagiging parang mukhang chismosa ako noon? Huy girl, ano ga nangyari? Bago kita husgahan. Kwento mo muna sa akin. Bago kita husgahan. Hindi ganon. Kung wala kang karapatang alamin ng buong istorya, hindi ka parte ng problema, hindi ka rin parte ng solusyon, yun ang chismis eh. Pag hindi ka parte ng solusyon, hindi ka rin parte ng problema, nakingialam ka, nakikisaw-saw ka, chismis yun. Okay? Parte ba kayo ng problema ni Aura? Parte ba kayo ng solusyon sa problema ni Aura? O, labas tayo doon. Dahil pag nakialam ka, chismis na yun. Ba't mo alam, pastor? Chismoso ka? Hindi. I'm praying for him. Siya'y makakilala kay Lord. At sa pagkakataong ito, I pray. Gamitin ni Lord ang pagkakataong ito para makakilala siya kay Lord. Okay, tuloy natin. Know the whole story first. Maging mabilis, hindi sa pagsasalita, kundi sa ano? Sa pakikinig. Pakinggan ulit natin si James, real talk. James chapter 1 verse 19. Mga kapatid, kung minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita, hindi agad nagagalit. Ano ang problema ng tao? Ang problema ng tao, pabalik ang verse na yan. Maalistong magalit, maingat na nagsasalita, hindi pala maingat. Walang ingat magsalita, at hindi agad nakikinig. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ayos ka pa. Sabi ng mga new friends, nakasama pa. Pero may natututunan po tayo. Okay. Sige, bilibilisan ko na. Number 1 lang ito. Husay na naman. Mukhang magiging series na naman. Okay. Sabi nung isa, huli na sa akto, pag-iisipan pa ba yan? Diba? Pwedeng sabihin eh, Jesus, pinag-iisipan mo pa? Huli na sa akto? Batuhin na yan! Husgahan na yan! Awayin na yan! Huli na sa akto eh. Si Jesus nga noon pa, alam na yan. Pero,
hindi agad nagsalita. Tayo pa ba naman ang magsasalita agad? Tayo na parang yung mga palaka, na langit lang sa tapat ng balon na ating kinahulugan ang nakikita. Church, alam nyo ba? Speaking of mundo, mahabang panahon po na inakala ng mga tao na ang mundo ay flat. Sino nakarinig ng history na yon? Mahabang panahon, akala ng mga tao ang mundo ay flat, kaya ayaw nilang mag-travel ng malalayo at baka sila'y mahulog sa dulo. Aba, ikaw man din, flat ang mundo, pag nakarating doon sa dulo, hulog. Na pag napunta ka daw doon sa kabilang dulo ng mundo, mahuhulog ka raw, or baka may mga monsters na nag-aabang doon whatsoever. Hanggang nakita po ng mga explorers, si Dora, di ba? Napabilog ang mundo at hindi flat. Siyempre, joke lang yung si Dora. Nakita, nalaman natin, na mundo ay sphere, pabilog, hindi flat. Balikan natin yung story. Sabi nung iba, Jesus, pinag-iisipan pa ba yan? Huli na sakto. Parusahan na yan. Husgahan na yan. Si Jesus nga, noon pa, alam na niya lahat, pero hindi siya nagsasalita. Tayo pa ba naman ang magsasalita agad? Di ba? Tayo na yung langit lamang sa tapat ng balon ang ating kayang makita. Tayo na yung kaharap lang natin na portion ng mundo ang nakikita. Di ba? Sino po rito nung humarap ka sa ilog, nakita mo ang pinagsimulan ng ilog at nakita mo rin ang dulo? Ang makikita mo lamang ay kung ano yung katapat mo. Kaya pag nakita mong may duming kaunti yung ilog, kakadumi ng ilog na yaks, kadir-dir. Wag! Baka naman yun doon lang sa tapat mo na kaya lang nagdumi dahil naroon ka. Hindi mo kita yung pinagsimulan, hindi mo kita yung dulo, hindi mo kita yung kabuuan ng ilog. So as sa buhay ng mga tao, di mo kita, di mo alam. Stop judging them agad-agad. Jesus bent down. Anong lesson dyan? Manahimik ka muna. Mag-isip. Take time to listen. Why? Listening is love. Pag marunong ka makinig, hindi ka lang marunong makinig. Marunong ka magmahal. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, mahal kita. At kabilis, talaga sinabi agad din, mahal kita. Oo. Kaya makikinig ako sa'yo. Sabi mo, kaya makikinig ako sa'yo. Huwag naman agad wasang na wasang. Agar naman alam mo kung ano nangyari? Hindi. Ay siya. Wasang pa more. At ang manghusga agad, if listening is love, ang manghusga agad is not love. Hindi ibig sabihin, sabi naman ng iba, ay ano yon? Mali na, mananahimik pa. Mali na, mananahimik lang ako. Di ba sabi, we need to speak the truth. The truth will set them free. Baka nakakalimutan mo rin na ang sabi, speak the truth in love. Hindi ibig sabihin, mananahimik na lang tayo kahit mali na. Hindi naman kasi tayo magto-tolerate ng mali, amen ba? Pero kailan ba talaga, gusto kong ma-realize natin to church Kailan ba talaga na-encourage ang isang tao na magbago sa pamamagitan ng pagpapamukha? Actually, hindi lang pagpapamukha ang ginagawa ng iba Pagngudngud sa kanila, sa kanilang kamalian. Mali ka, magbago ka! Meron bang na-encourage talaga magbago sa ganon? Hello? Di po masamang ipamukha sa tao ang pagkakamali nila. Kung ang paraan naman ay yung paghaplos sa kanilang pisngi. Yung pagpapamukhang hinahaplos sa kanilang pisngi, gentle, with love. Hindi yung sampal, hindi yung sampiga. Yung iba mag-asawa pa. Everybody say, Jesus bent down. Isa pa, Jesus bent down. Jesus, wag mo na sasabihin.
Alam niyo, Jesus bent down. When Jesus bent down, Jesus show love. Alam mo bang yung hindi mo agad pagsasalita, lalo't kung may taong nagkamali, ay pagpapakita ng pag-ibig. Jesus show respect. Anong sabi sa Bible? Upon seeing that woman, upon hearing the situation, ano raw ang ginawa ni Jesus? Jesus bent down and began writing something in the sand, on the sand. Si Jesus daw ay yumuko at nagsimulang sumulat ng kung anuman sa buhangin. Marami ang inaalam ay kung ano ang isinulat ni Jesus. Ang sabi nung iba, ang isinulat daw ni Jesus ay yung mga pangalan nung naroroon. Pitts, Christian, VJ, special someone ni BJ. Yun ang isinulat daw. Eh, hindi ko alam. Wala man nakalagay sa Bible eh. Sabi naman ng iba, ang isinulat daw ay yung pangalan ng mga naroroon, tas yung mga kasalanan ng naroroon. Halimbawa, pastoral, sobrang pogi. Kahirap. Tapos pastoral, mayabang. Sabi nila yun daw naman ang sinulat. Sa mga moving nakita ko, ang nakita at pinakita doon, dumrowing ng isda. Sino nakakatanda noon? Passion of the Christ. Passion of Christ pala. Anong Passion of the Christ? Ganun kang anak yung. Sabi nila, ganun daw. Pero hindi natin alam kung ano talagang isinulat. Tanong na lang natin kay Jesus. Pero siguro doon may crown ka pagdating mo ng langit para makalapit ka. Sabi mga sa katabi mo, sayang ang rewards. Oh, ha? Naalala niyo pa yan? Huwag niyo kakalimutan yun. Bakit kaya niya ginawa yun? Sabi ko sa inyo, lahat may purpose, hindi isusulat sa Bible kung wala lang. Bakit kaya? Bakit kaya Jesus bent down tapos sumulat siya sa buhangin? Ito kasi yon. Ano ang kaso ng babae? Ha? Hindi basta nangangalon niya eh. Ano ang kaso ng babae? Caught red-handed. Caught in the act of adultery. Caught in the act. Tapos ang sabi po doon ay dinala daw ng mga lalaki yung babaeng yon kay Jesus. Caught in the act. Ibig sabihin ng caught in the act, basta na lang hinugot yon. While doing that, hinugot yung babae doon. Imagine kung ano yung tsura ng babae. It could be she's naked or half naked. Basta hindi presentable yung itsura, sigurado na ako. Ang sabi sa Bible, nakayuko si Jesus eh, hindi niya tinitingnan eh. Kasi malamang, either hubad or half naked. Oh, ano naman ang connection ng pagsulat ni Jesus sa buhangin? To get the attention of the crowd. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Before mangyari yon, anong ginagawa ni Jesus? Nagtuturo po si Jesus na parang ganito. Nagtuturo si Jesus sa crowd. Suddenly, dumating ang mga Pariseo, may dalang babae at iyon na. Daming tao doon. Kawawa naman yung babae. Pagtitinginan. Bakit sumusulat sa buhangin si Jesus? To get the attention of the crowd. Di ni kayo tumingin. Makuryos kayo. Paano ko naisip? Paano mo nasabi, pastor, na yun ay yun? Eh napansin nga ang napansin nga nung author ng dyan ay yung pagsulat sa buhangin, hindi na napansin nung author na hubad yung babae. Eh kung yung author, napansin niya yung detalyeng yon, so as the crowd, malamang doon din napatingin ng mga yon. You all know, we all know, si Jesus ay superstar that time. Lahat ng kibot ni Jesus, tinitingnan ng mga tao. Tayo nga yung mga kaunting kung saan lang namasyal yung mga K-pop, alam natin, tinitingnan natin, galing na pala si Sandara dito. Di mo agad sinabi, girl, saan na napuntahan kita? Diba? Pasensya na kayo ha, si Sandara lang ang abot ko eh.
Pero nakita ko siya na pumunta raw, ewan kung saan sa Pilipinas. Anyway, hindi ako interesado. Laking ganda ng asawa ko. Yan ang inaalam ko kung saan napunta. Baka mawala, tunay naman. Aking mga anak, lalo na, napalingat lang. Where's mama? Where's mama? Where's mama? Okay. Jesus show respect by getting the attention of the crowd para hindi naman sobrang kawawa yung babae that moment. Tayo po ba, kapag meron taong down na because of alam naman niyang nagawa niya ay mali, di tama ba ako? Sino rito yung gumawa ng mali, hindi niya alam? Paalam ko sa iyo, mali ka. Madalas, karamihan, alam niya ang nagawa niya ay mali. Kaya hindi mo na kailangan ingud-ngud yung mukha niya sa mali niya. Alam na niya, mali. And he or she is very sorry for what he or she did. Ang kailangan niya ay love, ang kailangan niya ay understanding, ang kailangan niya ay respect. Ang hirap daw magbigay ng respeto sa taong gumagawa ng kasalanan, very obvious. Tayo po ba, are we still showing and giving respect to those person na very obvious nagkasala? Kita ninyo yung mga pulis. Di ko nilalahat ha. Pero yung mga pulis kapag talagang yung hold-upper o kidnapper o whatsoever na kaso, nakakita ba kayo ng, oy tabi kayo, dadaan na rin kriminal na are, tabi kayo. Ganyan ba? Hindi. Bilis! Bilisan mo! They're not showing respect and love anymore. Bakit? Guilty, may kasalanan, gumawa ng mali. Tapos, anong comment ng mga nakapanood ng video? Deserve, deserve niya yan. Satisfying. Ganun ang mga comment. What happened to this world? Where is the love? Whatever happened to the value of humanity? Ano nangyari? Bakit ganun ang tao na ngayon? Alam nyo, Jesus is setting up an example. Even if caught red-handed, still, Jesus show respect to that woman. Jesus show mercy. Hindi agad siya nag-agree sa sinasabi ng mga yon. It is so easy for Jesus to say, oy, ay siya. Ay paano? Pasensyahan tayo. Ihuli ka raw sa akto ng pangangalo niya Sabi sa batas ni Moses, ipapatayin ka. Tubig. Nagugas na kayo, parang Pilato lang yan. Wala akong kinalaman dyan ha. Ay, huli ka raw sa akto. Sa kasulat sa batas, patayin ng kagaya mo. Sorry, hugas kamay, Pilato. Ginawa niya ba yun? Hindi agad siya nag-agree. Hindi siya nag-agree. Number 2, anong ginawa ni Jesus na dapat ginagawa din natin whenever we encounter a person na caught red-handed? Sinabi ni Jesus na maunang bumato ang walang kasalanan. Yan. Kasarap na rin. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner. Mauna raw bumato ang walang kasalanan. John chapter 8 verse 7, they kept at him, badgering him. He straightened up and said, the sinless one among you, go first. Throw the stone. Tagalog po, Juan chapter 8 verse 7, patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus sa tagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan nang siyang maunang bumato sa kanya. Lahat po nagkasala. Ang sabi ng Bible, walang sino mang nakabot sa kabanalan ng Diyos. Lahat nagkamali, lahat nagkasala. Diba? And we all know, may mana tayong kasalanan. Dami-dami namang pamamana ng ating mga ninuno, si Adan at si Eva, kasalanan pa. May manang kasalanan. Kaya bata pa lamang, wala naman nagtuturong magsinungaling, marunong na magsinungaling. Diba? Tinatanong mo, sinong maganda? Ang sasagot, si mama, di ka sinungaling. Alam niyo, hindi marunong dapat dahil wala namang nagtuturo. Wala nga ga. Hindi naman tinuturuan daw ng ina, baka ng lola, o baka ng tiyo. Okay, ano ngayon? Kung lahat ay may kasalanan, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. At kapag sinabi ng Bible na death, hindi po physical death lamang ang tinutukoy doon, kundi
Kapag ang tao ay namatay, na namumuhay sa kasalanan at walang relasyon sa Diyos, siya'y pupunta sa lugar na kung saan wala doon ng Diyos, and he or she will spend eternity there. And that is hell. Kaya lahat ng tao ay wala talagang pag-asa unless kahabagan, unless biyayaan. This is the gospel. Church, we are all destined to hell because of our sins. Taas nga po ang kamay dito nung since birth ay never nagkasala. Baka may pag-asa na tayo sa mga new friends natin. New friends, makikitaas naman po ng kamay ninyo kung meron po rito since birth hindi nagkasala. Ako lang talaga, wala na. Joke. Biro lang po. Lahat tayo nagkasala, di ba? And we are all destined to hell. Biyaya na lamang po ang pag-asa natin para tayo ay masave. And this is the gospel. This is the beauty of the gospel. God so loved the world that He gave His Son, na kung sino mang mananampalataya kay Jesus, hindi na mapupunta ng hell, masisave. Pero, ang point ko, lahat nagkasala, lahat may kasalanan, walang perfect. Kaya wag po tayong maging mapanghusga. Mind your own sin. Mind your own business. Business of sin? Bakit na business yan, anak? Sabi nga ni Jesus, tingnan mo muna ang sarili mong puwing bago ang puwing ng iba. Ako po, ugali ko po, nung napasok pa si Quinn, bakasyon na po si Quinn ngayon eh. Sabi nung isa, sana all bakasyon. Bagkakababa ng kotse, chinecheck ko ang mata ni Quinn. Baka may muta. At lagi ko yung ginagawa, hanggang napagtanto ko, aba, ita sinihahatid ko kasi yan sa class, sa school, hatid-hatid ko, proud papa. Hanggang na-realize ko, proud papa, baka may muta din ako. Proud papa, hello. Kaya yon, naalala ko yung sinabi ni Jesus na bago ka magtanggal ng muta ng iba, baka may muta ka rin. Tingnan mo nga katabi mo, sabihin mo. Tingnan mo nga. O, wag mo nang tatanggalan, tunay naman. Maayos ka. Matthew chapter 7 verses 3 to 5, bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata? Paano nagkasya yun? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo? Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Come on. Wag naman kung makahusgay, akala mo'y perfect na perfect. Wag naman makapagsabing, hoy, ang muta mo, kipil-kipil na. Check mo rin ang mata mo, baka naman may troso na. Naalala niyo yung kwento ng Pharisee at ng tax collector na pumunta sa temple? Sabi ng Pharisee, Lord, salamat sa biyaya mo. Dahil hindi ako kagaya ng tax collector na yon. Ako'y mabuti, siya'y hindi. Ako hindi nagnanakaw, ako'y nagtatights. Yan ay magnanakaw. Salamat, Lord, sa biyaya na ako'y hindi kagaya niya. Ako, kay naman na, hindi mo maintindihan kung nagpapasalamat o nagmamalaki. At ano ang sabi naman ano naman yung ginawa ng tax collector? Hindi daw makapasok sa temple at hindi daw makaimik ng kung anuman. Basta tuloy lang daw sa pagdagok sa sarili at sinasabi, Lord, kahabagan niyo po ako. Ako'y makasalanan. At ano ang sabi ni Jesus? Sinasabi ko sa inyo ang katotohanan na yung nagpakumbaba ang siyang tatanggap ng kapatawaran. Sapagkat ang mga nagpapakumbaba ay itataas at ang mga nagpapakataas ay ibababa. Huwag nating iisipin na kapag nakakita tayo ng kamalian ng iba, tayo galing na galing na. Hindi. Balikan natin yung story. Nariyan pa kayo? Pumalakpak nga, mga inaantok na. Sabi na eh. Tan 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 tan. Directed by Robert Wilde. Okay. Balikan natin yung story.
Kahit po yung mga, alam nyo ba, move on na, move on na. Alam ko na may naanto kayo, pinatatawad ko na kayo, di ko kayo hinuhusgahan, di ko alam ang buong storya. Hindi ako perfect. Okay. Makinig. Balikan natin yung story. Alam nyo ba na kahit G na G sa panghuhusga yung mga Pharisee, ay hindi rin sila hinusgahan ni Jesus? O, pastor, saan nyo na naman kinuha yan? Dagdag bawas ka na naman. Di po. John chapter 8, verses 7 and 8. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita. Ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya. At muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. O, pastor, saan nyo na naman kinuha yung kahit yung mga Pharisee, hindi niya hinusgahan doon ng time na yon? Imagine, kung may tiningnan si Jesus that time, after niyang sabihin, bumato ang walang kasalanan. Imagine kung after niyang sabihin yun, may tinitigan siya doon sa mga yon o may tiningnan. Sa tingin niyo, ano mararamdaman ng taong yon? Yung tipong, kunyari ako si Jesus, tapos sinabi ko, bumato ang walang kasalanan. Tapos tinitigan ko si Pitts. Linis mo, boy. Puting-puti suot mo. Wala kang kasalanan, bato. Imagine niyo kung right after sabihin ni Jesus yun, may tinitigan siya. Ano kayang mararamdaman nung natitigang yaw? Malamang yung tunaw doon sa harapang yaw. Tunaw yaw, hindi. Lulubog na sa lupa yaw. Pero ano sabi sa Bible? At muli siyang yumuko upon saying those words, muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Wala siyang tiningnan. Wala siyang tinitigan. Iniingatan niya pa rin ang damdamin ng mga judge. Iniingatan pa rin niya ang damdamin ng mga mapanghusga. Iniingatan niya pa rin ang damdamin ng mga palaka. Hello? Nariyan pa kayo, mga palaka? Nariyan pa kayo? May natututunan nga kayo? Iniingatan niya pa rin. Church, those who receive mercy needs to show mercy. Sino po rito yung aminado siyang nagkasala siya, nakagawa ng mali, nakagawa ng kasalanan? Biyaya yan, hindi lahat umaamin. Kung sino naman dito yung nagsasabing, siya'y thankful kasi kahit siya'y nakagawa ng kasalanan, siya'y pinapatawad ni Lord paulit-ulit at binibigyan pa rin ng second chances. Kung ikaw ay tumatanggap ng second chances, then marapat lamang na magbigay din tayo ng second chances sa marami pa. Sige, palakpakan natin si Lord. Sino po rito yung aminado kang ang laki-laki ng pinatawad na kasalanan sa iyo ni Lord? Yung ang laki-laki talaga, pinatawad ka pa rin. Tingnan mo kung ano sabi ni Jesus. Luke chapter 7 verse 47. Kaya't sinasabi ko sa inyo, malaki ang kanyang pagmamahal sapagkat maraming kasalanan ang pinatawad sa kanya. Ngunit ang pinatawad ng kaunti ay kaunti rin ang pagmamahal. Ang pinatawad ng malaki ay umiibig ng malaki. Sino rito ang pinatawad ng malaki? Sino rito yung pinatawad ka big time? Then we ought to love and show mercy to others big time. Pastor, ano po ang gagawin ko bilang isang nakakaalam ng tama, yet di perfect at nagkakamali pa din? Ano ka po ang gagawin ko? Alam ko naman pong mali yung ginagawa niya, ako po'y nakakaalam ng tama. Kaya lang, hindi ko naman po maano dahil hindi naman po ako perfect. Nagkakamali pa din. Ano pong gagawin ko? Di ko anong ginawa ni Jesus. John chapter 8, verses 7 and 8. 7 to 9. Patuloy sila sa pagtatanong, kaya tumayo si Jesus at nagsalita, ang sino man sa inyo na walang kasalanan, ang siyang maunang bumato sa kanya, at muli siyang yumuko at sumulat sa lupa. Verse 9, nang marinig nila iyon, sila ay isa-isang umalis, simula sa pinakamatanda. Bakit simula sa pinakamatanda ang umalis? Mas maraming kasalanan, matagal ng buhay. Iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus. Sabihin mo nga, iniwan nila ang babaeng nakatayo sa harap ni Jesus.
Di ba ang tanong, ano po ang gagawin ko bilang isang nakakaalam ng tama, yet di perfect at nagkakamali pa din? Ano ang gagawin ko? Ito ang gawin mo. Bring that person to Jesus. Bring that person to Jesus. The only one na pwedeng humusga sapagkat siya lang ang nag-iisang perfect. Though hindi siya nang huhusga. The one na merong karapatan to tell something to that person. Bring that person to Jesus and leave that person to Jesus. Yung iba kasi dinala na kay Jesus, inilapit na kay Jesus, sinama sa church, niyaya sa church, pero kung ano-ano pa rin sinasabi, huy, ayusin mo ang suot mo ha, ikaw naku, nakakahiya yung suot mo, ikaw yan ang mga tattoo mong yan, ipabura mo yan, bahala ka kung paano mo gagawin yan, nakakahiya ka, hindi na kita i-invite sa susunod. No! Once you bring somebody to Jesus, leave him or her to Jesus. Gumraduate ka na sa pagpipilit na mabago ang tao because you can't. We can't. Sino rito yung nakaya mo nang baguhin yung tao? Paturo kami. Mentoring tayo. Wala na. Nakakapagod yun. Babaguhin mo ang tao? Hindi mo kaya. Kaya ni Lord. Kaya ng pag-ibig ni Lord. So kung si Lord ang may kaya, pag-ibig ni Lord ang kayang bumago ng tao, bring them to Jesus. And leave them to Jesus. Sabihin mo nga, dyan sa katabi mo, lalo na kung yan ang nag-invite sa iyo, sabihin mo, thank you. Thank you. Nakita ko na naman yung nasa likod, nag-thank you, sabi nung nag-invite. Ba't ka kayo doon nating hindi aray din Ako'y masaya na naunawaan natin itong mga napapag-aralan natin. Ako'y naniniwala na kaya maraming new friends today at sa nung mga nakaraan, patuloy na dumadami ang new friends. Kasi po, nauunawaan natin ang ating mga napapag-usapan. And once again, in behalf po ng mga new friends na in-invite ninyo, sa lahat po na nag-invite, we say thank you. Salamat for inviting us. Salamat for bringing them to Jesus. At paalala lang po, huwag mo silang pipiliting baguhin. Once you bring them to Jesus, leave them to Jesus. Leave them to Jesus. Ilapit kay Jesus. Bakit? Because God's mercy will lead that person to repentance. Sabi sa Roma chapter 2 verse 4b, hindi mo ba alam na ang kabutihan ng Diyos ang umaakay sa iyo upang magsisi at tumalikod sa kasalanan? Ang kabutihan ni Lord will lead somebody to repentance. Ang pag-ibig kabutihan ni Lord ang babago sa tao. Bring them to Jesus and lead them to Jesus. Amen. Last na po, number 3, para hindi ito maging series, tapusin na natin, mabilis naman na. Lastly, ano pa ang ginawa ni Jesus? Upon seeing that woman caught red-handed, Jesus said, "Go and sin no more." John chapter 8, verses 10 and 11, Jesus stood up and spoke to her, "Woman, where are they? Does no one condemn you?" "No one, Master." "Neither do I," said Jesus. "Go on your way, from now on, don't sin." Sa ibang version, "Go and sin no more." Sa Tagalog, tumayo si Jesus at tinanong ang babae, "Nasaan sila? Wala na bang humahatol sa iyo?" "Wala po, Ginoo." Sagot ng babae, sinabi ni Jesus, "Hindi rin kita hatulan, umuwi ka na. At mula ngayon ay huwag ka nang gumawa ng kasalanan." Ano nakita natin doon? Jesus gave that woman a second chance. Jesus forgave that woman. Church, ito rin ang gawin natin. Give them second chance. Bigyan natin sila ng pagkakataong magbago. Bigyan natin sila ng pagkakataong maituwid ng pagkakamali nila. "Pastor, mukha naman walang kabalak-balak Bring them to Jesus and lead them to Jesus. Si Lord ang kikilos diyan, magbabago yan sa paayos. And learn to forgive. "Pastor, madali lang po kay Jesus na patawarin yan dahil hindi naman po sa kanya direktang nagkasala Maybe yan may boyfriend o kaya may asawa, doon niya nagkasala kaya di kadali naman, sige, pinapatawad na kita, hindi ka naman sa akin direkta nagkasala." Hoy! Lahat ng kasalanan, bago naging kasalanan sa tao, ay kasalanan muna sa Diyos.
Kaya ang pagpapatawad ni Jesus sa babaeng yon ay hindi madali dahil yun ay direct offense sa kanya kung tutuusin. Hindi madali kung si Jesus ay kagaya ng tao. Pero thank you Lord, dahil si Lord ay hindi natin kagaya. Sabi nga niya sa kanyang salita, if we ask forgiveness, He will just and good to forgive us. Ganon din dapat ang gawin natin. Nakakalungkot po. Madalas, mas gracious pa tayo sa hindi pa born again. Talaga, Pastor? Madalas. Hindi naman lagi. Yung mga tipong, okay lang namang mabuntis yan, di naman yan Christian, what to expect? Diga? Hindi naman Kristiyano yan, kahit gaya kung anong, ano pang inaasahan mo? Dit natural yan gagawa ng mali, hindi yan Christian eh. Ang gracious natin sa kanila. Pero kapag kapwa Kristiyano na, tas nakagawa ng mali, parang ang taas sobra ng standard. Talaga? Di ba Christian yan? Dapat di nila ginawa yun. Ganda mo. Katotohanan na nakakalungkot, pero dapat mabasag, dapat mabago, dapat maayos. Kung gracious ka sa unbeliever, sa mga hindi pa born again, so as sa mga kapatiran, lalo na sa kapatiran. Yung tipong ang bait-bait sa tropa, gracious sa tropa, pero maldita sa bahay, bruha sa kapatid, ay kat. Come on! Dapat mas gracious ka sa kapamilya mo. Mas gracious at mas maunawain ka sa ka-church mo. Tama ba? Anong sabi ni Jesus doon sa babae? Kagaya ba nung ini-example ko? Talaga? Di ba Jew ka? Di ba kilala mo ang Diyos? Dapat di ka gumagawa ng ganyan. Di ba alam mong mamamatay ka pag batuhin ka sa bulwagan? Ba't di mo ginawa yan? Ganun ba sinabi ni Jesus? No. Anong sinabi ni Jesus? Ang sinabi niya, go, sin no more. Grabe. Nagkamali ka na? Opo. Siya. Ay di mag-move on at wag na muling gagawin yun. Grabe. Sarap. I pray, lahat tayo'y biyayaan ng ganong attitude, ng ganong tayo ng puso at isip. Sino may gusto nun? Can I hear amen from you? Palakpakan natin si Lord. Pastor, thank you po. Naunawaan ko po yon. Lesson. Hindi na po ako gagaya doon sa mga Pariseyo. Pero isang bagay po ang aking pinagdadaanan. Bukod po sa pagiging kagaya ng Pariseyo, at kagaya rin po ako ng babaeng caught red-handed. Paano ko magagawa ang sinabi ni Jesus na go and sin no more? Tayo po familiar lang doon sa story from verse 1 of chapter 8 to verse 11. Pero hindi natin masyadong nakikita yung mga sumunod. In verse 12, makikita natin doon na yung nung sa simula pa lamang itinuturuan ni Jesus na crowd, upon matapos yung scenario with that woman caught red-handed, ang sumunod pong pangyayari doon na ito. On verse 12, binalikan ni Jesus yung mga tao. Verse 12, muling nagsalita si Jesus sa mga tao, sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di nalalakad sa kadiliman. So if your question is, paano ko magagawa ang sinabi ni Jesus na go and sin no more? Starting today, walk with Jesus. Walk with the light. Why? Because once you walk with the light, you will never again walk in the darkness. You will never again stumble in the darkness. So we need to receive, acknowledge, accept Jesus in our lives, receive God's forgiveness. Tanggapin mo ang kanyang kapatawaran, tanggapin mo ang kanyang habag, tanggapin mo ang kanyang second chance, at tanggapin mo ang sinasabi niya sa iyo, go and sin no more. You are loved. You are forgiven. And God is giving you second chance. Go. Sin no more. Mahal ka ni Lord. Tanggap ka ni Lord. Pinapatawad ka ni Lord. And He is the number one na very hopeful
that you will live again your second chance and sin no more. God bless you. Palakpakan natin si Lord. Are you blessed? May natutunan po tayo? Let me pray for you. Father, marami pong salamat sa biyaya na mas lalo pa naming makita at makilala ka sa pamamagitan ng iyong salita sa kaparaan ng gusto mo. Makita ka namin hindi kagaya ng inaakala ng ibang Diyos na mapanghusga, Diyos na agad ay nagpaparusa. Makita ka namin ngayon, Lord, at makilala ka namin sa katotohanan na ikaw ay Diyos na hindi agad nang huhusga, Diyos na nagpapatawad, Diyos na nagbibigay ng second chance, Diyos na muli at muli ay tumatanggap sa amin. Oh, thank you for that amazing grace. Thank you, Lord, for that amazing love. And truly, Lord, your kindness lead us to repentance. Talaga naman nga, ang magtutulak sa aming magbago ay hindi yung takot, hindi yung pangamba sa parusa, kundi yung pag-ibig na nagsasabing, it's okay, move on, and live a life na wala ng pagkakasala. Love na nagsasabing, you deserve a second chance. Love na nagsasabing, hindi kita hinuhusgahan, but I want you to live a life na hindi na nagpapatuloy sa kasalanan. Oh, thank you, Lord, for that wonderful grace. Thank you, Lord, for that wonderful kind of love. And I pray na ang salitang ito, ang katotohanan ng siyang magpalaya sa lahat. Most especially for those na araw-araw ay living a life of guilt. Araw-araw ay nakinukondemn because of what they did. Oh Lord, I pray, set them free. Set them free. May everyone experience your love. Your love na hindi nanghuhusga, kundi love na tumatanggap, love na nagpapatawad, hindi nagtotolerate, pero love na nagtutuwid at love na nagpapakita at nagpaparamdam na totoong pag-ibig. Oh, I pray, oh Lord, that your family in JA1 San Jose will never be the same. Mamumuhay na secured, hindi dahil takot sa parusa, kundi dahil secured sa love mo. Tanggapin ang second chance, tanggapin ang kapatawaran, tanggapin ang iyong habag. Thank you, Abba Father, to you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer, in Jesus' name. Amen. Palakpakan natin si Lord. God bless you.